Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video. This time, phone comparison naman tayo sa mga mabibentang budget smartphone today. Tecno Spark 40C versus the Samsung Galaxy A07 LTE. Ano ba ang perfect na smartphone para sa inyo under 5,000 pesos? Tara, pag-usapan natin. Then mga ka-J-Vlog, very special ang ating phone comparison since payday. Marami naghanap ng murang smartphone na aba, may recommend ako sa inyo. Tecno Spark 40C na mo ang iPhone 15, 13, or 14 or the Samsung Galaxy A07 LTE na mukhang the camera module. Vertical, parang iPhone 16 or iPhone 17 din, di ba? Pero yan yung nauuso ngayon na camera module or shape ng camera module today is vertical. Hindi naman nagpauso niyan iPhone eh. Parang iba, mas ginugusto yung vertical kasi parang iPhone lookalike. So, yun. For today's video, marami ring nagtatanong, Lods, ano ba ang magandang bilhin? Spark 40C po ba or the Samsung Galaxy A07 LTE? Ito, bago natin simulan ng video, comment down below lang kayo kung ano yung gusto nyo i-compare. Binabasa ko naman yan at gagawa natin yan ng video kung possible naman. Ito, nagbabasa ko ng mga comments dyan, mga suggestion nyo, ginagawa naman natin yan isa-isa. Kaya no worries mga idol, kung gusto nyo mag-recommend ng mga ating phone comparison, dyan lang sa comment section, comment nyo lang. Okay, so the Spark 40C and the A07 LTE, hindi po sila nagkakalayo ng presyo as of ngayong February 2026. Ang presyo kasi ng Tecno Spark 40C, bisitahin natin ang bahay ng Tecno. Bahay! So check natin Tecno, medyo nakakalungkot lang ang Tecno ngayon. Parang ang konti lang ng binibenta nila. Ano ba to? Sold out ba kayo? O hindi ko alam eh. Ang konti talaga, ang konti ng binibenta nila ngayon. Wala na ngang Tecno common sila eh. Parang Pro na lang natira eh. So yun, Tecno Spark 40C. I think for the 4GB 128, you can purchase it for a price na 4,500 pesos. So yun naman kanyang presyo for the 4GB 128. No worries, kung interested kayo dito, nandito yung link niyan sa gilid natin video. Dito, click nyo lang yan dahil dyan mga ka-J-Vlog, uulitin ko, pag click nyo tong link na to, may additional pa kayong discount galing dito sa YouTube Shopping, okay? So, yan YouTube Shopping ay pala collaboration yan sa online platforms para sa mga consumers natin na makakatipid naman sila, di ba? So, I think, bukod dito sa sale price niya, pwede kayo makakuha ng 1,000 pesos up to 1,000 pesos discount voucher. Additional discount po yan, mga idol. So, yan, very affordable. As you can see, 4,000 pesos, 4GB 128 na for the Tecno Spark 40C. So, let's check naman the Samsung Galaxy A07 LTE. So, quick reminder lang, the A06 LTE is phased out na. Wala na po yan sa official store ng Samsung. Pero sa mga ibang third-party legit na tindahan ay meron pa rin A06. Pero for me, mas better nang i-purchase ang A07 LTE. So, as you can see, for the price na 4,600 pesos, that is the 4GB, 64GB of internal storage, 4,400. Pwede nyo pa ito makuha ng mas mababa. So, sabihin na natin almost same price lang naman ang Spark 40C, pero mas mababa lang yung storage na ma-offer ng A07. Kung gusto nyo yung same ng variant ng Spark 40C, mag-a-add po kayo ng 1,000 piso dahil 5,000 plus yan sa A07. Pero again, possible pwede nyo ito makuha rin ng mababa pa. I think 4,000 plus din. Diba? So, dito sa ating video, tutulungan ko kayo mag-decide. Spark 40C ba o A07 LTE. Kaya stay tuned lang mga idol dito sa ating video para makatulong sa mga consumers natin gusto bumili ngayong payday sale. So mga ka-J-Vlog, next gusto ko i-share sa inyo yung mga advantages nila sa isa't isa. At again, itong mga sinasabi ko sa inyo is based on my own opinion, based on my observation while using these two smartphones. And para makatulong din sa mga consumers natin na hindi ganun ka-familiar sa mga specifications, gusto nilang makalaman ng opinion ng ibang mga consumers, especially yung mga nagamit na kumbaga itong dalawang device na to. So again, itong dalawang smartphone na to ay nagamit ko na last year, 2025, mas na unang na-release ng Spark 40C compare sa A07 LTE. Ang Spark 40C, medyo kalaban niya noon is the Samsung Galaxy A06 LTE, pero lumabas na to. At yung Spark 40C, gumawa to ng ingay last year dahil mas better yung specs nito compared doon, of course, sa
I think for the Tecno Spark Go 2, mas nire-recommend nila kunin ang Spark 40C. Gagawa rin tayo ng phone comparo about sa Tecno Spark Go 3 dito. Pero dito muna tayo magko-focus. Unang-una mga ka-J-Vlog, pag-usapan muna natin yung display. Sa display part mga idol, screen size, medyo mataas lang or malaki lang ng konti ang A07, 6.7 versus Spark 40C 6.67. Pero, ang maganda sa Spark 40C, punch hole. Ang Samsung, notch display. Tapos, ang Samsung is PLS LCD, ang Tecno is IPS LCD. Ang Tecno Spark 40C po ay 120Hz screen refresh rate. Ang Samsung Galaxy A07 LTE is 90Hz screen refresh rate. So, for me, overall specification ng display, clear winner po dito ang Tecno Spark 40C. Kasi ang Tecno, based din naman sa napapansin ko, sumusunod sila sa modern design ng display, which is punch hole. Nakaka-disappoint lang ngayon 2026. Ewan ko ba, New Year's resolution ata ng Tecno to na bumalik sa notch. Kasi yung Spark Go 3, binalik nila sa notch. Diba? Alam mo yung sobrang believe ka na dun sa brand kasi hindi niya na ginagawa yung kamalian ng mga popular brands. Tapos ikaw, bumalik ka rin sa notch. Diba? Sa Spark Go 3 naman yun, hindi naman dito sa Spark 40C. Kaya for me, all the way, go for the Spark 40C compare sa Tecno Spark Go 3. Mas better, trust me. Kasi ito, naka-full Android na to. Pero comparing sa A07, yon mas okay yung display ng Samsung ng Tecno Spark 40C for me. Don't get me wrong, the Samsung Galaxy A07 is a great smartphone, pero the display part, kasi yun nga nakaka-disappoint sa Samsung kasi si Samsung ay pioneer when it comes sa AMOLED panels, sa ganda ng mga display nila. Pero pagdating sa budget, nakakalungkot lang, di ba? Pero hindi ko naman sinasabing useless yan. Magagamit nyo pa rin naman to or may enjoy nyo pa rin naman kahit paano ang viewing experience dito sa A07 LTE. Pero syempre, comparing sa Spark 40C, mas better ang Spark 40C. Mas clear winner siya. Next, processor. Sa processor, ito sobrang layo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kahit na siguro notch display ang A07 LTE, kung ang chipset naman nito is MediaTek Helio G99, dito na ako. So, MediaTek Helio G99 po ang A07 LTE compare sa Spark 40C na MediaTek Helio G81. Yung dalawang processor na yan is okay for day-to-day tasks. Hindi po mabagal yan. It can handle games. Pero G99 for a price tag na 4,000 pesos, hands down. Kasi karamihan din ng mga ibang smartphones or brands, yung G99 nakikita natin sa 6,000 pesos pataas. Napaka-powerful na 4G processor for an entry-level segment. Tapos ngayon nasa budget segment na. Diba? Yun yung isang nakakatuwa dito sa A07 LTE. So, processor, clear winner for me, ang A07 LTE. Next is the RAM at ROM. So, yun nga, pareho naman silang merong 4GB 128. So, doon tayo mag-compare sa 4GB 128 nila. Medyo maliit lang naman ang price difference sa 1,000 piso. Kaya very crucial ang decision making ng mga consumers natin. Diba? Ano ba, makakatipid ba ako 1,000 sa Spark 40C? Okay na ba siya? Or magdadagdag ako ng 1,000 sa A07? Mamaya sa conclusion natin, sasabihin natin yan. Pero yun nga, budget-wise, affordability, mas advantage yan ng Tecno Spark 40C compared sa Samsung Galaxy A07 LTE. Next, when it comes sa camera, advantage daw ng A07, dual camera siya. Pero yung pangalawang camera, depth sensor, ay wag na ho. 'Di ba? So sabihin na natin single camera na rin ng A07 kasi yung pangalawang camera niya nakaka-disappoint naman at useless lang naman at hindi naman talaga nagagamit ng pangkaraniwang consumers. 'Di ba? Yun yung nakaka-disappoint talaga sa mga depth sensor na yan, na fine-flex nila na dual camera, pero kasi to be honest nakikita ko kasi yung mga consumers natin, di ba, na nagko-comment, Lods, tinatakpan ko na lahat. Hindi ko mahanap yung pangalawang lente kung nasaan. Ginagawa ng mga consumers natin yan, na kasi yun yung nalaman nila, na dalawa yung lente ng cellphone, hinahanap tuloy nila. Kaya for me, pag sinabi kong depth sensor, na dual camera. Huwag nyo nang isiping dual camera, isang camera na lang. So, sabihin na natin sa Samsung is 50 megapixel, ang Spark 40C is 13 megapixel.
I know hindi po tayo nagbe-base sa taas ng megapixel pagdating sa ganda or linaw ng isang camera, ng isang photo. Pero specs-wise, mas mataas ang Samsung. Hands down tayo dyan. So, clear winner, Samsung Galaxy A07. For me lang, when it comes sa image processing, medyo mahirap. Pareho naman magandang image processing nila. Pagdating sa image processing, medyo mahirap mag-decide kasi pareho silang maganda. Yun na lang masasabi ko. Next, battery mga idol. Sa battery, clear winner dito ang Tecno Spark 40C dahil meron itong whopping 6,000 mAh na renewable battery compared sa Samsung Galaxy A07 LTE na 5,000 mAh battery capacity. Tingnan nyo to yung battery ng Spark 40C lamang siya, 6K, pero the charging rate mas lamang ang Samsung 25 watts compared sa Spark 40C na 18 watts. Ito na naman, bababa ulit tayo ng isang section. Ang Spark 40C, mayroong charger. Ang Samsung, wala. So, kailangan niya talagang, alam niyo yun, gamitin lahat ng ating brain cell, i-analyze ano ba talagang masulit. Merong malaking battery, na merong mas mababang charging rate, na may charger, or dito tayo sa, okay rin naman ang battery, 5,000 mas mababa lang naman sa Spark 40C, fast charging rate at walang charger. Ako pipiliin, syempre doon ako sa mas malaking battery at may charger out of the box, diba? So, yun, clear winner when it comes sa ganyang scenario, ang Tecno Spark 40C. IP rating, clear winner din ang Tecno Spark 40C dahil meron siyang IP64, water and dust resistant, compared sa Samsung Galaxy A07 LTE na IP54, water and dust resistant. Next, sa speakers, ang Tecno Spark 40C ay merong dual stereo speakers. Ang Samsung Galaxy A07 LTE ay merong single speaker. Pero based on my observation while using these two smartphone, may ibubuga rin sa loudness ang A07. Legit yan. Pero syempre, nakukompromiso pa rin ang pagiging single speaker niya doon sa bass quality. Mas better yung bass quality for me ng Tecno Spark 40C ng konti lang naman. Kaya, syempre, advantage pa rin yan ng Tecno Spark 40C at clear winner dyan ang Tecno Spark 40C for me. Next, design. Ito, Lods, kasi marami ngayon nag-aanap ng merong mga gandang design. Ano bang mare-recommend mo? To be honest, kung gusto niyo talaga mo ang iPhone, doon kayo sa Spark 40C kasi pag malayuan talaga, akalain niyo talaga iPhone 13, 14, or 15 yung camera module niya. Sa Samsung kasi, mukha talaga siyang Samsung. At when it comes sa design, very simple talaga Samsung. Ang Spark 40C, medyo on the other side siya ng aesthetic. Kaya sa mga design and aesthetic dyan, clear winner dito ang Tecno Spark 40C. Pero when it comes sa form factor, durability, better ergonomics, kumbaga, I'll go for the Samsung Galaxy A07 LTE. So yun lang naman mga ka-J-Vlog ang ating phone comparison between these two smartphones. Hopefully nakatulong tong mga sinasabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo between dito sa Samsung Galaxy A07 LTE and the Tecno Spark 40C. So ayan na mga ka-J-Vlog, nandito na tayo sa verdict, sa conclusion ng ating video. Lods! Ano ba pipiliin mo? Tecno Spark 40C ka ba or the Samsung Galaxy A07 LTE? Medyo mahirap. Real talk yan. Ang hirap talaga mamili dito sa dalawang smartphone na to. Lalo na kung primary nyo to or main smartphone nyo to. Sorry, hindi ko pala nasama yung isa pang advantage ng Samsung kanina doon sa video natin. Ang isa pa palang advantage ng A07 is yung software update. Ang A07, matagal ang software update niyan compared sa Spark 40C. I don't know kung matagal yan kasi wala naman tayong parang track record ni Tecno sa mga murang smartphone nila. So, comment down below kung yung Spark 40C nyo ba na-update nyo kasi wala ni Spark 40C ko. Na-update nyo ba? Yung A07 kasi, I think ma-update na yan sa Android 16 and 17, 18, 19, di ba? So, longevity-wise, advantage talaga ng Tecno, ng Samsung yan. At when it comes sa reliability ng operating system, mas better talaga ang One UI. So, yan. Dito naman tayo ngayon sa decision making nyo, mga idol. Ano ba? Kung ako papipiliin, nagdedepende talaga yan sa preference ng consumers natin. Iba-iba kasi preference ng consumers natin. May bumibili ng smartphone, nagdedepende sa presyo. Nagdedepende sa battery, nagdedepende sa processor, nagdedepende sa tagal nila ginagamit, sa camera at design. Diba? Ang daming mga aspect, ang daming preference.
Kaya syempre, yung mga consumers natin naguguluhan, ano ba para sa kanila. So, yung mga sinabi ko advantages sila, doon kayo base kung ano ba talaga ang mahalaga sa inyo. Pero ako, as a consumer, ano ba pipiliin ko? A07 ba ako or the Tecno Spark 40C? To be honest, mas better talaga yung merong matagal na software update kung longevity talagang hinahanap nyo sa isang smartphone. Pero real talk talaga, when it comes to specifications, medyo mahirap eh. Parang balance silang dalawa. Merong magandang side din ng A07, merong din magandang side ng Tecno Spark 40C. Pero for me, clear winner dito when it comes sa overall, sabihin na natin overall specs, I'll go for the Samsung Galaxy A07 LTE. Bakit? Unang-una dyan, yung software optimization. Yan ang pinaka-importante sa smartphone. Yung ma-update, yung magagamit nyo ng pamatagalan. Again, correct me if I'm wrong, kung meron ng update ng Tecno Spark 40C, okay. Pero ang tanong, kung pang matagalan ba? Kasi ang Samsung kasi, ilang taon po ma-update yan. Ang Tecno, hindi natin alam. Alam ko may history sila pagdating sa mga higher entry level. I don't know sa mga ganitong murang halaga nila. Kasi hindi ko pa yan na-experience or natatry. Kasi natry ko na yun sa mga iba like yung mga mas higher entry na try ko na yan ma-update or nakakita ng update niyan. Pero sa mga mura, parang I don't know kung meron. Pero may pinapromise naman si Tecno doon na 4 years fluency and hopefully ma-update talaga sila. Pag gusto nyo sureball na ma-update to ng pamatagalan, Samsung tayo, hindi lang yon. One UI is, for me is okay na okay talaga yan. Parang, isa yan sa pinaka-secure na operating system ng Android dahil sa Samsung Knox. Yan ang isa sa babayaran nyo sa Samsung. Yung kanilang napagandang software optimization, and of course, yung Samsung Knox nila na very encrypted lahat ng mga files at secured ang inyong mga documents, kumbaga. And syempre, processor ang pinaka-importante pag bibili kayo ng smartphone. So, MediaTek Helio G99 sa halagang 4,000 pesos. Kunin na natin to. Diba? Napakamura mga ka-J-Vlog. Pero don't get me wrong, the MediaTek Helio G81 ng Tecno Spark 40C is okay din yan. Mabilis din naman yan. Pero syempre, G99 is mas better. Pero ito ngayon ang question. Kung gusto nyo makamura ng Samsung Galaxy A07 LTE na same ng price din ng Tecno Spark 40C, syempre, sasakripisyo nyo doon dahil 4GB of RAM and 64GB of internal storage ang ka-price ng Tecno Spark 40C. Pero kung meron naman kayong certain budget na parang 1,000 pesos, siguro worth it din naman na idagdag nyo ng 1,000 piso para makuha ang A07 LTE dahil mas better ang kanyang processor. Again, for affordability, syempre, better choice din naman ang Tecno Spark 40C. Marami rin kayo mukhang napaka-solid dyan. May charger, malaki battery, dual-tier speakers, at mas better ang display compared sa A07 LTE. So again, for me, I'll go for the A07 LTE all the way, pero don't get me wrong, maganda rin ang Tecno Spark 40C. When it comes sa specifications niya, marami rin siyang matatalo sa Samsung Galaxy A07 LTE. Pero sa akin, based on my observation, nangingibabaw pa rin ang processor ng A07 LTE compared sa Tecno Spark 40C. Kung interested kayo builin itong dalawang smartphone na to, view products, click nyo na itong view products natin dito. Mura at bagsak presyo lang dyan. Ang Tecno Spark 40C at ang Samsung Galaxy A07 LTE. Grab nyo na yung chance yung makuha ito ng sobrang mura dahil dito sa ating link ay meron pa pong special voucher na naghihintay sa inyo up to 1,000 pesos off.